Buong araw nakahiga ang babae sa kama. Taon-taong hindi naliligo o nagpapalit. Puno ng dumi ang katawan. Ang bahay, magulo at mabaho. Araw-araw naghihintay lang mapakain. Kumalat sa buong bayan ang katamaran niya. Lahat ng lalaki nilalayuan siya. Pero, nagustuhan niya ang pinakagwapong binata sa baryo, at pinilit na pakasalan siya. Kumapal na lang ang mukha ng ama niya, at nagbigay pa ng dote para matuloy. Pero sa gabi ng kasal, sa sobrang saya, hinimatay siya, at ang kampiyon ng modernong cooking contest. Biglang napunta ang kaluluwa sa katawan niya. Nang makita ang taba sa katawan, nagpa siya siyang magpapayat. Pero noon din, tinawag siya ng malamig niyang asawa para kumain. Buti balde itong upuan. Kung silya ito, baka nabasag ko na sa bigat ko. Pinapakain ba ako na parang baboy? Kaya pala tumataba. Hindi ako gutom. Ikaw ang napagod, kumain ka pa. Sumikat ba ang araw sa kanluran? Dati, isang palanggana kulang pa sa kanya. Ngayon, hindi raw siya gutom. Gutom na gutom ako, pero kailangan kong magpigil, papayat o mamamatay. Hindi ako mabubuhay na ganito kataba. Kaunti na lang ang bigas namin matapos humiwalay. Sa dati niyang kain, di aabot sa anihan. Mabuti rin kung babawasan niya. Bakit inaantok agad ako? Matulog matapos kumain, nakakataba. Hindi, bawal akong matulog. Ano na naman ang trip ng babaeng ito? Di ba natutulog siya agad dati? Bakit konti ang kinain niya, at naglalakad pa sa harap ko? Napakahina ng katawan ng dating may-ari. Ilang ikot lang, pagod na. Ano ba, kakakain ko lang ah. Bakit gutom na naman ako? Noong hinati ang pamilya, halos naubos na niya ang pagkaing bigay ng biyenan. Kung di ako hahanap ng pagkain, di aabot sa anihan. Mas lalo kaming magugutom ni Lin Feng. Sa sumunod na mahigit 10 araw, araw-araw akong gumigising ng maaga. Bago pumunta si Lin Feng sa bukid, nililinis ko ng maayos ang buong bahay. Nakabalik ka na. Maghugas ka, kakain na. Tikman mo. Swerte natin ngayon, may nahanap akong malambot na gulay sa labas. Mas masarap kaysa pinakulo ang ligaw na gulay. Bago ang kasal, marami akong narinig tungkol sa kanya. Tamad, matakaw, at tanga. Sa kanila, pati damo di niya bubunutin. Pero ngayon, marunong siyang magluto. At ang sarap pa. Bakit ka nakatitig? Masarap ba ang ginisa kong gulay? Masarap. Kumain ka pa. Buong araw kang nagtrabaho sa bukid. Li Fang, alam kong dati napakasama ko. Marami akong ginawang mali. Mula ngayon, gusto kong ayusin ang buhay natin. Kasal pa lang tayo ng ilang araw. Pero napilitan mong humiwalay tayo para makuha ang gusto mo. Pinainom mo pa ako ng gamot sa hayop. Bakit ako maniniwala ngayon? Ako na ang magluluto sa bahay. Ikaw pa rin ang maghugas ng pinggan. Tingnan ko nga kung ano ang pakulo niya. Pagkaraan ng isang buwan, may epekto na ang pagpapayat ko. Kahit bilugang mukha pa rin ako. Kahit papaano, kita na ang lig ko. Mas gumaan din ang katawan ko. Kaya ko nang maglakad sa bakuran ng 1 oras. Nang hindi masyadong napapagod, araw-araw pinakulo ang ligaw na gulay. Sawang-sawa na ako. Panahon ng umakyat sa bundok. Mamaya, ikot ako sa likod bundok. Bakit ka pupunta roon? Delikado sa bundok. Sa paanan lang ako, di ako papasok sa loob. Titingin lang ako kung may ibang makakain. Huwag kang lalayo, bumalik ka bago dumilim ha. Ah, usbong ng tuon. Napakasarap nito. Tuon na may itlog o may tokwa. Iniisip ko pa lang, naglalaway na ako. Ah, ang lakas talaga ng katawan na ito. Kapag may dalawang ito, aangat ng todo ang lasa ng pagkain. Ayos, may karne na rin sa wakas. Bakit ngayon ka lang? Tingnan mo ang nahanap ko ngayon. Saan galing ang ligaw na manok? Nahuli ko sa bundok. Ang galing ko, di ba? Sa susunod, huwag kang lalayo mag-isa. Mula nang humiwalay tayo. Matagal na akong hindi nakakain ng karne. Tulala ka dyan, kain na. Ang linamnam ng sabaw ng manok. Dahan-dahan. Walang aagaw sayo. Salamat sa'yo ngayon. Bakit ka nagpapasalamat? Mag-asawa tayo. Dapat lang ito. Bukas, huwag ka nang pumunta sa bundok. Ako na ang gagawa ng paraan sa pagkain. Lin Feng, kung aasa lang tayo sa 2 munang lupa, ang buhay pinagsisikapan, hindi tinitipid lang. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Narinig niyo ba? Magpapabinyag ang pamilya Wang para sa apo nila. Pero biglang di makakarating ang kusinero. Ano, paano na ang handaan nila? Bukas na mismo ang araw na iyon. Ano na nang gagawin natin? Saan ako hahanap ng kusinero ngayon? Nga, nabili na lahat ng pagkain. Hindi naman pwedeng paupuin lang ang mga bisita at painumin ng tubig. Mukhang oras ko na para magpakitang gilas. Tia Wang, narinig kong wala kayong magluluto sa handaan. Ay, nga eh. Qin, may kailangan ka ba? Alam ng buong baryo, walang alam ang tamad na manugang ng Shen kundi kumain. Hindi talaga siya maasahan. Tia Wang, paano kung ako ang sumubok?
Ano, ako na ang magluluto sa handaan, hindi na ako magpapabayad. Isipin niyo na lang na ensayo ko ito. Kapag pumalpak ako, babawiin ko ang gastos niyo sa pagkain. Nalason ba ang batang ito o ano? Balita ko, pati gulay din niya hinuhugasan. Tapos maghahanda siya. Kin, hindi ito biro. Maraming taong kakain. Tia, huwag kayong mag-alala. Alam ko ang gagawin ko. Ipakita niyo lang sa akin ang listahan ng binili. At humanap kayo ng dalawang mabilis kumilos. Nahipag para tumulong sa akin. Ayos na. Sige, ipagkakatiwala ko sa'yo. Narinig niyo ba, ang handaan sa pamilya Wang, ipinagagawa raw sa tamad na asawa ni Lin Feng. Totoo ba? Marunong ba siyang magluto? Baka gawing tain ng baboy ang masarap na sangkap. Manood na lang tayo, mapapahiya ng todo si Tia Wang. Talagang magluluto ka sa handaan nila Wang. Mahigit 10 mesa iyon, kakayanin mo ba mag-isa? Maghahanap naman si Tia Wang ng tutulong. Pero Lin Feng, huwag kang mag-alala. Kaya kong asikasuhin iyon. CJ, bukas, tutulungan kita. Ate Zhang, pakihugas ang mga gulay na ito, at hiwain ayon sa sinabi ko. Etli, ikaw ang maglinis ng manok at laman loob ng baboy. Lin Feng, ikaw sa apoy. Bantayan mo ang init. Mukhang may dating nga siya bilang punong kusinera. Sa panahong ito, simple lang ang handaan sa baryo. Mahalaga lang ay marami at mamantika. Pero kung ako ang gagawa, dapat kakaiba. Nasaan na ang pagkain? Tikman ko nga kung ano ng luto ng tamad na babaeng iyon. Haha, baka matanggal ang ngipin mo sa sama. Mukha namang maayos, pero ewan lang sa lasa.